talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Magandang umaga, Calabarzon. Narito na ang mga usapan tungkol sa sakahan. Makabuluhang huntahan para sa bayan. Mula noon hanggang ngayon, ito ang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon, ang programa sa radyo kung saan bida ang ating mga kaibigang magsasaka, mangingisda at pati na rin ang mga kababayang gustong mapabilang sa napakahalagang sektor ng agrikultura. Ang programang nagbibigay impormasyon sa mga programang handog ng kagawaran ng pagsasaka at inspirasyon hango sa mga kwento ng mga magsasaka, walang iba kundi dito lang sa Calabarzon. Ako po inyong lingkod, Kuya Bogs de Chavez. At ako naman si Agridaldal Agridani mula sa Department of Agriculture Region 4 Calabarzon, Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Yan, syempre partner na tayo yung napapakinggan sa ating mga partner radio stations. 106.3 FM Radyo Natin Laguna, 102.5 FM Bondok Peninsula Katanawan, 105.3 FM Radyo Natin Infanta at 96.7 FM Destiny Radio. At syempre hindi nagpapahuli ang ating mga taga-social media, napapanood din tayo live na live sa ating official Facebook page, DA Calabarzon. Yan, kaya naman shout out sa ating mga tagapakinig at manonood ngayong umaga. Yan, syempre ngayon nga ibabatiin natin lahat ang bumubuo ng ating araw, Kuya Box. Syempre hindi nawawala dyan si Sir Alex Bongko. Magandang umaga sa iyo. Iyan, talaga namang agang-aga ay nadoon na sa opisina bago tayo umalis. Talaga namang exercise sa umaga. Syempre gusto ko rin batiin ang aking mga nakabanding kagabi. Yan. Ang ating kasamahan dati na si Angela Tasico ng Angela Tasico Films. Yan, kung kayo ay nangangailangan ng photo and video services. Ayan, pwede siyang i-book. Pwede rin yung mga, pwede nating ipapoto yung mga yung kahit yung mga pagtatanim natin dito sa DA. Oo, sabi nga, pinagmamalaki sa akin kagabi, may resibo na daw siya. Oo, marami siyang ipapakita. Yan, syempre, hello po sa mga kasamahan namin niya sa Department of Agriculture at sa ating mga magsasaka, syempre, dahil sila ang bida sa programang ito. Ayan, tamang-tama dahil napakarami nating mga inihandang mga balita, Kuya Box, dahil napakaraming nangyari itong mga nakaraang araw. Yan, good morning po, Sir Amado Duralian. Good morning daw sa ating dalawa. Good morning din po sa inyo, Sir Amado. Sana ay nasa mabuti kang kalagayan ngayong araw. Pagpalain ka ng Panginoon. Ayan, at good morning din po sa nanonood nating Lampas sa 20, Kuya Bobs. Aba, oo nga naman. Siyempre, shoutout sa aking classmate, kaya Dayan Quijano. Yan, talaga namang itong classmate kong ito. Hindi ko akalain makakasama ko din sa trabaho ngayon dito sa Department of Agriculture. Siyempre, sinashoutout din natin yung ating bago sa information section. Si Carla Monique Basister. Yan, sana nanonood ka ngayon. Basister. Gusto ko yung apelyidong yun. Alangan Tagalog na alangan English. Oo, talaga halata mong mapagmahal dahil sister Basis? Yes. Ano basis? Very music. Very music. Yan, kung saan man po kayong dako ng Calabarzon o dako ng mundo na naroroon sa pamamagitan namin Facebook Live, magandang umaga po sa ating lahat. Yan, sana po ay nakatutok kayo dahil marami tayong ibabalita tungkol sa iba't ibang nangyari sa sektor ng agrikultura dito sa Calabarzon. Yan, magandang umaga po Miss Judy Barola. Yan, magandang umaga sa inyong lahat. Yan, pati rin po kay Ma'am Desiree Quijano. Magandang umaga. Yan nga si classmate ng talaga namang high school classmate ito, si Idol. Ayan, salamat daw sa shout out. Oo naman. Oo, mamaya salamat din sa tulong. Ayan. Yan. Talagang yung mga kasamahan natin diyan sa DA, hindi ko masasabi na talagang araw-araw ay may kakailanganin tayo sa kanila. Ayan, talaga napakahalaga nang meron tayong samahan na nabubuo hindi lamang sa mga magsasaka kundi sa mga kapwa nating kawani sa DA Calabarzon. Yan, dahil tayo lang din naman na magtutulungan, ika nga. Yan, katulad nitong ginagawa natin, sa iba parang dal lang yan, ganyan, chika-chika lang yan. Pero ito po sa pamagitan ng programa ito ay may iparating natin sa mas malawak na audience itong ating mga programa. Yan, speaking of malawak nga ba ng mga programa, Kuya Bogs, ano nga ba yung mga nakalap nating balita? Yan, kaya naman, tumutok sa mga balitang ating nakalap at tinutukan dito sa Balitang Sakahan. Mga kaganapan sa rehiyon, mga programa, ayuda at suporta sa mga magsasaka at iba pa.
sa Balitang Sakahan. Pagpaparehistro sa FEDIS isinusulong ng DA4A. Chiverly Cagitla, magbabalita. Isinagawa ng DA Calabarzon Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD ang 3 araw na oryentasyon at hands-on training sa pagpapatupad at paggamit ng Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System o FEDIS noong ika-4 hanggang ika-6 ng Setyembre sa Los Baños, Laguna. Ito ay bahagi pa rin ng kampanya ng kagawaran na naghihikayat sa mga lokal na pamahalaan na iparehistro ang mga grupo o asosasyon ng mga magsasaka sa FEDIS. Ito ay idinisenyo upang maalalayan ang ahensya sa pagbabalangkas ng mga plano at programa para sa ikauunlad ng negosyo at ng ugnayan ng mga producer, pribadong sektor, lokal na pamahalaan at mga interesadong individual na tutugon sa mga pangangailangan ng mga lokal o pandaigdigang merkado. Ito si Chika Gitla para sa Balitang Sakahan. DA4A at UPLB magkatuwang sa pagsusulong ng edible landscaping tungo sa laganap na urban agriculture sa rehiyon. Carla Monique Basister, magbabalita. Magkatuwang ang Department of Agriculture for Calabarzon o DA4A at University of the Philippines Los Baños o UPLB sa paglulunsad ng Edible Landscape Demo Garden sa tanggapan ng Kagawaran sa Lipa Agricultural Research and Experiment Station o LARES, Barangay Marawi, Lipa City, Batangas noong ika-9 ng Setyembre. Layon nitong isulong ang pagsasagawa ng edible landscaping na maaaring pagkunan ng pagkain na pagkakakitaan at mabuti sa kalusugan ng bawat individual at komunidad. Ito ay sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga demo garden kabilang ang bawat tanggapan ng DA sa buong bansa. Nakita ang potensyon ng pagsasakatuparan ng edible landscaping sa DA na pinondohan ng DA Bureau of Agricultural Research o DA-BAR batay sa mga umiiral na programa ng kagawaran ukol sa pagpapalaganap ng urban agriculture gaya ng gulayan sa paaralan at gulayan sa barangay ng National Urban and Peri-Urban Agriculture Program o NUPA. Ito si Carla Basister para sa Balitang Sakahan. DA4A nagdaos ng forum sa paghahanda at pagtugon sa epekto ng La Niña sa agrikultura. Jonas Palma, magbabalita. Patuloy ang pagsisikap ng Department of Agriculture for Calabarzon na patatagin ng agrikultura sa riyon laban sa epekto ng climate change sa pamamagitan ng Seasonal Climate Outlook Forum ng Adaptation and Mitigation Initiatives in Agriculture o ng AMIA program noong ika-9 ng Setyembre. Ito ay dinaluhan ng mga kinatuan mula sa iba't ibang local government units ng rehiyon kung saan tinalakay ang lagay ng panahon sa susunod at mga climate-resilient agriculture technologies and practices upang matugunan ang mga hamon ng La Niña sa mga lokal na pananim. Ayon kay Department of Science and Technology, Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, Chief Meteorological Officer Bernadette Nosilio, inaasahang ngayong Setyembre hanggang Marso 2025 ay mananalasa ang La Niña at magdudulot ng malawakang epekto sa rehiyon. Ito si Jonas Palma para sa Balitang Sakahan. Lagay ng klima sa bansa. Takbo ng hangin, araw at ulan o sakunamang nagbabadya. Hatid ay paalala para sa mga magsasaka dito sa rehiyon ng Calabarzon. Radyo ngayon na itutuon sa Agri Panahon. Magandang araw mga ka-Agri, ako si Agri Rain at narito ang ating ulat panahon para sa linggong ito, ika-10 hanggang sa ika-13 ng Setyembre, handog po sa inyo ng Adaptation and Mitigation Initiatives in Agriculture Program or AMIA Program Calabarzon. Ayon sa pagtatayan ng panahon ng DOST Pag-asa, kasalukuyan may dalawang binabantayang low pressure area o LPA na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy pa rin ang paghira ng southwest monsoon o hanging habagat at posible itong magdala ng pag-ulan sa northern at central Luzon sa araw ng Martes. Sa nalalabing bahagi naman ng bansa, wala namamataan na sustained na kaulapan kaya walang inaasahang maghapon na pag-ulan. Generally, maaari tayo magkaroon ng fair weather conditions maliban na lamang sa posibilidad ng biglaan at panandaliang pagbuhos ng ulan. Sa mga susunod na araw, ang isa sa mga LPA na malapit sa ating bansa ay kikilos pa kanluran at maaari makaapekto sa Taiwan o mainland China at inaasahang wala itong direktang epekto sa ating bansa.
Samantalang ang LPA naman sa may silangang bahagi ng Visayas ay may posibilidad na maging isang bagyo at pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Sa pagtataya ngayon ng panahon, hindi ito inaasahang lalapit sa Philippine landmass, ngunit habang binabaybay ng LPA ang silangang karagatan ng ating bansa, ay hahatakin nito ang hanging habagat na magdudulot ng malawakang pag-ulan sa bahagi ng Southern Luzon, kabilang na ang Calabarzon sa mga susunod na araw. Kaya magdala pa rin tayo ng mga pananggalang laban dito. Para naman sa ating mga farm weather advisories, tiyakin natin ang paglilinis sa mga nakabarang damo, lupa at basura sa mga kanal upang hindi malubog sa tubig ang mga lupang taniman. Maaari magsagawa ng maagang pag-aani sa mga tanim na palay, mais, gulay at prutas. Patuloy pa rin tayo sumubaybay sa mga ulat panahon sa mga lokal na pamahalaan at tanggapan ng pambayang agrikultura. Ako po si Lorraine Motas, ang inyong ka-Agri-Rain mula sa AMIA program ng DARFO 4A. Isang masaganang araw! Ayan, partner, at natatunghayan natin ang mga balitang nakalap natin dito sa nakaraang linggo. Thank you so much kay Agri-Rain. Oo, ang ating guest, minsan nandyan, minsan wala. Kasi talaga ng mga in-demand si Agri-Rain sa iba't ibang probinsya dito sa Calabarzon. Lalo sabi niya na rin na mas magaling na maging mapagmatsyag ang ating mga farmer dahil may posibilidad na merong bagyong pumasok. Ayan, sana naman huwag na. Dapat nagpapadala ng mga nakadepensa doon sa labas. Tama. Talaga naman paborito tayong daanan ng mga bagyo. Oo, kaya mas maganda na handa yung mga farmer, manatili tayo nakatutok sa mga balita, whether Facebook man yan o sa inyong mga kabarangay dyan, sa LGU, ayan. Oo, kaya naman shoutout nga pala kay Miss Chiverly Kagitla, ang isang kasamahan natin na talaga naman naghahati din ng balita tuwing umaga sa Usapang Agrikultura. Ayan. Oo. Sana lagi po kayo nakaabang dyan. Siyempre, shoutout din po kay Ma'am Dearest Lorena na nanonood ngayon, mula dyan siguro sa Cavite. Ayan, siyempre yan, si Kuya Alex nanonood na. Ayan. Talagang siguro naman medyo hindi na kanina busy yan Yan ngayon nanonood na. Magandang umaga, Kuya Alex. Yan, shoutout daw po pala sa mga kapatid ni Sir Amado Doral diyan sa barangay Canculahaw, Pampanga. Grabe. Abot tayo ng Pampanga. Yan ang maganda. Kaya naman yung mga balita natin kanina, napakagaganda rin ng mga balita. Especially yung edible landscaping. Kuya Bogs. Favorite ko yan. Active tayo dyan itong Lunes. Hindi lang basta-basta maganda ang garden na ipinatayo doon, pero nakakain. Yun ang maganda. Mga nandoon. Mayroong mga pipino, mayroong mga lettuce, pechay. Maganda nga naman tingnan kasi yung lettuce na nakatanim doon, may violet, may green. Huwag para rin siyang ornamental, pero ang kakaibahan dito, pwede mong kainin. Ayan. At syempre inspired yun sa mga pinopromote nating programa sa DA na urban gardening. Gaya ng meron tayo, Kuya Bogs, mga gulayan sa paaralan, gulayan sa barangay. Patuloy namin kayong hinihikayat. Kung meron kayong mga bakanteng espasyo, itaniman nyo na ng mga pananim na pwedeng kainin. Yan, hindi hadlang na kung ikaw ay taga-bayan, hindi ka makakapagtanim. Tama. Sa laging sasabihin niya, sa bukid pupunta para magtanim sa bukid. Hindi na, pwede na dito sa bayan. Meron tayong container gardening na tinatawag. Sabi nga nila, kapag may gusto, pag gusto, ay, sinong gusto? Hindi, kapag gusto, may paraan. Yan. Pag ayaw, ay talagang ayaw. May dahilan. Maraming dahilan. Mismo. Yan, hi po. Pa-shoutout po sa DA4A. Kuya Alex, sinoutout ka namin. Kanina ka pa namin sinashoutout, Kuya. Yan. At syempre, shoutout natin nga pala sa aking kapatid na talagang napaka-supportive mula dyan sa Colorado, USA. At pinapanood ako dun sa live. Baka sabihin na naman ito, pangit ko naman. Sana lagi po kayong nanonood para lagi nyo makikita yung kagwapuhan ni Kuya. Naman ay bawas At saka nga pala yung mga agri-tips natin kanina, maganda na matuto tayong maglinis ng ating mga kanal kasi yung mga drainage system, yun ang mga pagbarado. Talaga yan ang unang-unang nagkokos ng baha. At nakita natin itong huli nga na talaga yung mga dating area na hindi binabaha ay binabaha na ngayon. Ayan. Isa yan sa mga paalala na isinagawa rin dito sa Seasonal Climate Forum, isinagawa ng mga nakaraang araw na idiniscuss din sa mga kapwa nating lokal na pamahalan yung tungkol sa epekto ng climate change, lalo na, Kuya Bogs. Simula daw Setyembre hanggang itong mga patapos ng taon ay talagang sasalakay itong La Nina. Samantalang natatandaan ko nung ako elementary parang papasok ang bagyo tuwing pasukan, kasabay namin.
June, July, August yan. Pero ngayon talaga namang uma-adjust na. Makikisabay na sa Christmas rush ang mga bagyo. Ayan, totoo yan. Na talaga namang pinaka-apektado dyan syempre yung mga nagtatanim nating magsasaka. Kaya huwag nating kalimutan na ipag-pray din yung ating mga magsasaka. Dahil ito ay something na uncontrollable yung mga pagdating ng kalamidad. Huwag nating hayaang maging malungkot ang Pasko ng ating mga magsasaka at ng mga mangangaroling kasi babagyo. At saka syempre wala tayong panghanda sa Christmas kung wala tayong mga magsasaka na nagtatanim. Yan, tsaka yun nga, mahirap mangaroling ng naulan. Tama. Lugi pa sa 20 pang bili ng gamot Ayan, nagkakahabaan na tayo ng ating untahan Yan ang mga balitang ating nakalap at tinutuhan dito sa Balitang Sakahan. Paano magparehistro sa RSBSA? Rehistrado ka na ba sa talaan ng pamahalaan sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisda? Kung hindi pa, narito ang 4 basic steps para magpalista sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Una, ihanda ang mga kaukulang dokumento gaya ng orihinal na kopya ng titulo ng pagmamayari ng lupang sinasaka o kasunduan sa pagsasanla o ng renta sa lupa, orihinal na government ID at latest 2x2 ID picture. Pangalawa, pumunta sa inyong city o municipal agriculture office at isumite ang inyong mga dokumento. Pangatlo, kumuha at sagutan ang RSBSA enrollment form. Pagkatapos sagutan, apirmahan ang form sa inyong barangay chairman, City o Municipal Agriculturist at City o Municipal Agricultural and Fishery Council Chairman. At panghuli, kunin ang RSBSA Enrollment Stub na magsisilbing patunay na rehistrado ka na sa RSBSA. Ingatan ito dahil ito ang magtitiyak na ikaw ay kwalipikadong benepisaryo ng anumang programa ng kagawaran. O di ba madali lang? Kaya huwag ka nang magpahuli pa at mag-register ka na sa RSBSA. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Huwag palampasin ang mga benepisyong pwede mong matanggap sa kagawaran ng pagsasaka sa pamamagitan ng RSBSA. Ano ba ang RSBSA? Ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ay ang opisyal na talaan ng gobyerno sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisdang Pilipino, kasama ang impormasyon ng kanilang lupang sinasaka o palaisdaan. Ito rin ang basihan ng gobyerno sa pagkakaloob ng iba't ibang intervensyon, ayuda, benepisyo at tulong sa pagsasaka, paghahayupan at pangingisda. Wow! Ganun pala kahalaga ang RSBSA. Malaking tulong to sa ating mga nasa larangan ng agrikultura. Makapagpalista na nga. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Pre! Nakita ko galing si Mang Kepweng sa bakuran nyo. Anong meron? Oo. Pinaturukan ko lang ng antibiotics tong mga alaga ko. Antibiotics? Teka, naitanong mo na ba yan sa veterinaryo sa bayan? Alam mo bang ang maling paggamit ng antibiotic ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa ating mga alagang hayop? Kapag nasobrahan sila sa gamot, maaari silang magkaroon ng AMR o antimicrobial resistance. Ang AMR o antimicrobial resistance ay ang kakayahan ng mikrobyo na protektahan ang kanilang sarili laban sa mga antimicrobials o mga gamot para sa mga impeksyon dahil sa maling paggamit nito. Mapanganib ito sa kalusugan ng hayop. Maaaring magdulot ng malaking problema kapag napabayaan. Tandaan, ang antibiotic ay hindi laging sagot kapag nagkasakit. Siguraduhin kumonsulta muna sa pinakamalapit na veterinary office sa inyong lugar. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Livestock Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon.
Kayo pa rin po ay nakatutok sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. At ito ang segment na Programang DA Best o Programang The Best. Yan, kung saan tatalakayin natin ng ilan sa mga programa ng ating kagawaran. Ayan, pero bago yan ay shoutout muna natin Sir Orlando Macabos nanonood ngayon. Magandang umaga po sa inyo. Ano ang ating menu ngayong araw? I-send muna sa ating group chat para naman may announce natin kung ano ba ang menu ngayong araw. Ayan. Siyempre, shoutout sa ating matikas na kasama dyan sa DA4A. Yun. Kay Kuya Romel Saklag. Talaga namang si Idol laging snappy dyan sa Orid. Magandang umaga sa iyo, Idol. At yan, kung merong inihandang pagkain ni Sir Orlando, meron din tayong inihandang impormasyon ngayon. Iyan, oo. Talaga naman. Ang galing mo talaga si Megway, partner. Ang galing mo. Yan, oo. Ngayong umaga nga makakapiling natin, makakasama natin dito sa ating programa ang isa sa mga batang eksperto o veteranong veterinaryo. Talaga naman medyo rhyming na medyo nakakabulol. Siyempre kung merong mga nagkakasakit kayong mga kahayupan diyan, ay pwede nyo silang tanungin tungkol dyan. Veteranong veterinaryo. Batang veteranong veterinaryo. Wow! Parang tongue twister. Yan. Makakasama po natin si Dr. Ralph Pabon mula sa Regional Animal Disease Diagnostics Laboratory Center. Natuluyan ang tongue twister ko na sa RADDL. Yan, Doc Ralph, pasok! Marami pong salamat, Kuya Bogs and Agri Danny. Ako po ang inyong lingkod, Dr. Ralph Josel Fabon ng Department of Agriculture Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory. At ako po ang inyong maging guest dito sa DA Best ng Talakayang Pansakahan ng Calabarzon. Ngayon po ay magbibigay po ako ng impormasyon regarding po sa aming opisina, ang aming laboratorio o ang RADDL. So, ang Department of Agriculture or Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory 4A ay isang animal diagnostic laboratorio na kung saan ang focus po nito ay more on the agricultural side ng mga pangkahayupan po, no? Katulad ng mga manok, baka, kambing, kalabaw, etc. Ito po ay para magbigay po ng tumpak na pagsusuri at pagkilala sa mga sakit na nakakaapekto sa mga hayop. Tumutulong din po kami upang makaiwas at makapagkontrol po ng mga sakit upang mapanatili ang kalusugan ng mga hayop at mapabuti ang produksyon ng manok at iba pang alagang hayop. Ang mga responsibilities ng aming laboratorio ay una po ay makapag-provide ng sample collection information. Katulad na lamang po ng what, when, and how. So may mga binibigay po tayo ng mga laboratory examination request form na kung saan dun po fini-fill out yung ating mga information na necessary po, no, pag nagsasubmit tayo ng samples. Pangalawa po, makapag-provide ng appropriate containers and supplies during sample collection sa field. Pangatlo, makapag-define tayo ng good labeling system na kung saan hindi po tayo magkalito-lito sa bawat samples na sinasubmit natin. Dapat may proper identification po. And then last, makapag-assess ng bawat samples, no, during submission of the samples sa aming laboratory. So, dapat po fit po sila for testing. So, ang mandato po ng aming laboratorio ay magbigay ng mga serbisyong panlaboratorio para sa testing at non-testing services bilang suporta sa mga aktibidad ng operasyon sa kalusugan ng hayop at produksyon. Regulation or regulasyon, pananaliksik or research, at mga programa ng pagsubaybay sa ating region. Ang vision naman po ng aming laboratorio ay para po maging isang modern laboratory na sumusunod sa mga pamantayang pandaigdig katulad na lamang po ng mga ISO or ISO natin na naririnig natin, no? Para po maging bihasa at maging organisado or maging competent po ang ating mga staffs po na nakatuon sa pagbibigay ng mahusay na services sa veterinaryong pagsusuri bilang tugon sa mga pangangailangan ng industriya ng hayop at pampublikong kalusugan sa taong 2030. Ang mission naman po namin ay makapagtatag o makapagbigay ng mga services katulad na lamang po ng nabanggit ko ng mga testing and non-testing services upang suportahan ang regulasyon, pananaliksik at pagpapaunlad at pagproduksyon ng hayop. Magsagawa ng surveillance
at iba pang activities upang suportahan ang pag-unlad ng kalusugan ng hayop at pampublikong kalusugan sa ating region. So, dumako naman tayo sa mga functions and services ng aming laboratory. Una pong function or mga serbisyo na aming ginagawa sa laboratorio ay makapag-perform ng various laboratory tests for diagnosis of major animal diseases. So kung naririnig nyo naman na po ang avian influenza, African swine fever, rabies, or other mga bacterial infections or diseases, dyan po tayo papasok. And then conduct disease investigation and diagnosis. Lumalabas din po kami or pupunta din po kami sa field para po makapag-conduct ng mga disease investigation or kung meron pong outbreak sa ating region. Another function or services ng aming laboratorio ay makapag-provide ng technical services through accepting senior veterinary clinicians and agricultural students from different schools or university as an on-the-job trainees para po makapag-prepare them para sa future po nila bilang veterinaryo and agriculturists. So, hindi lamang din po dyan, meron din po kaming mga tinatanggap na mga biologists or BS Bio students, chemists, pwede rin po, basta in relation po sa laboratory diagnostics for animals. Another function po ng aming laboratory, makapag-provide ng training for veterinarians, LGU livestock technicians, and other interested clients on diagnostic procedures to address the needs in the implementation of animal disease control programs. So, kamakailan naman po ay pumupunta-punta pa kami sa mga bawat fields po para makapagbigay ng mga trainings po katulad na lamang po sa pag-diagnose or yung mga rapid tests natin for rabies, ASF, avian influenza. Yun po yung mga trainings na binibigay namin sa ngayon sa ating mga LGUs or ating mga veterinarians. And then, provide technical assistance. Ito po ay libre to clients through consultation or recommendation to initiate therapeutic and control measures against major animal diseases. Another function po na pinaperform ng aming laboratorio ay nagkakaroon po kami ng mga collaborative endeavors on animal health and disease control programs with the Bureau of Animal Industry. Katulad na lamang po ng aming reference laboratory which is the ADDRL and other institutions. Nakikipag-collaborate din po kami when it comes to One Health approach through different agencies po, katulad na naman po ng Department of Health. So, dyan na po papasok yung mga iba't ibang diseases, katulad na naman po ng rabies, avian influenza, antimicrobial resistance. So, sa pagsasubmit po ng mga samples, nire-require po namin ang mga clients namin or aming mga customers na mag-provide po ng test requisition or dapat po mag-fill out sila ng test requisition form na amin pong binibigay sa kanila. So, nandyan po lahat ng mga informations needed at dapat po kompleto ito. Katulad na lamang po ng proper sample identification natin. Kung ito ba ay dugo, fecal sample, blood smear, and etc. po. And then, dapat po importante din nandyan yung test na nire-request natin, kung ano po yung test na dapat natin kailangan, time and date of collection, source of sample, kung saan po siya nanggaling, clinical data, may mga signs and symptoms po ba yung mga hayop na pinagkolektahan natin, contact information, importante po yun in cases naman po na meron po tayong kailangan na habulin na information from the client or customer. Ito rin po yung example ng ating sample collection form na kung saan dito nyo po dapat ilagay yung mga information natin with regard to the samples that we are collecting po. For the collection requirements, kailangan din po dapat proper yung animal handling natin. So, nagpo-provide din po tayo ng training on that matter po. Animal identification, type of samples required, type of containers needed, labeling. So, ito na po yung mga services on the testing side po na aming mga ginagawa sa laboratorio. Unang-una po dyan on the pathology side. So, ito po, dito chine-check natin kung may problema ba yung mga manok. So, sacrifice na mga animals, no? So, atin po silang binubuksan and sinusuri po or ina-examine natin kung ano po ba yung mga makikita nating mga lesions or mga makikita nating mga hindi normal po sa kanilang mga katawan. And then, meron din po tayong clinical hematology tests
kung saan dyan po natin pina-perform yung mga CBC, blood chemistry, para malaman po natin kung ano pa po yung mga sakit nila internally, no? Or kung meron po ba silang infection, or kung meron din po ba silang mga problems on their organs or organ systems. Another test is sa parasitology naman po. We perform fecalysis through direct smear, flotation, sedimentation. So makikita po natin dyan yung iba't ibang uri ng mga parasites, katulad na naman po ng mga bulate, mga protozoal infections, yan po. And then sa blood parasite examination, dyan naman po natin chine-check kung meron po bang mga parasites sa kanilang mga dugo, katulad na lamang po sa mga manok, yung tinatawag natin na malaria or yung ating leukocytozoon. And for mga livestock natin, katulad ng mga ruminants, yung sura na tinatawag or yung Trypanosoma species. And then for external parasite examination, so sinusuri lang natin dito kung ano po ba talagang itsura ng mga parasites through microscope po, no? So proper identification po ng bawat parasites na makikita natin through microscope. Another test is through bacteriology po. Nagpe-perform po tayo ng bacterial isolation and identification, salmonella isolation. So, dyan po, chine-check natin kung ano-ano po ba yung mga bacteria na dumadapo po sa ating mga flock or sa ating mga herd. And then, nagpe-perform din po tayo ng antibiotic sensitivity testing or disc diffusion, na kung saan, kung ano po yung mga antibiotics na necessary po na pwede po nating ibigay sa ating mga alagang hayop in cases man po na may ma-identify tayo na bacteria. Another one is water coliform count. Ito po ay chine-check natin yung tubig, kung ito ba ay potable or hindi. Kung ito ba ay malinis or may bacterial infection or may bacterial contamination. Nagpe-perform din po tayo sa bacteriology ng mga serology test, katulad naman po ng agglutination test for Salmonella, Mycoplasma, and Brucellosis po, or yung ating Brucella species. And then, nagpe-perform din po kami outside po sa field through skin test. So, for the detection po naman po ng TB, no, or yung tuberculosis sa mga baka at kalabaw. Sa molecular biology naman po, meron naman po kaming mga tinatest, katulad na lamang po ng mga PCR test natin. Ito po lahat ay for ASF. Kasama po dyan yung IIPCR, CPCR, and ating pong real-time or yung ating PCR. Ito po yung bago nating test na pina-perform sa laboratory. And then, sa virology part naman po, ang mga tinatest po natin ay yung DFAT or Direct Fluorescent Antibody Test for rabies, hemagglutination and hemagglutination inhibition test for Newcastle disease, agar or agar gel immunodiffusion test for Bluetongue and EIA or yung tinatawag nating Coggins test, and ang mga ELISA test natin for CAE, hog cholera, pseudorabies, PRRS, and avian influenza. For the non-testing services naman po, ang mga pina-perform naman po natin, aside from the testing services, ay sample collection. So, may mga nagre-request naman po sa aming tanggapan about sample collection, and then nagpa-process din po kami ng mga samples na sinasubmit nila and transport po. And then nagpo-produce din po kami ng mga media po, no, for the sample collection, katulad na lamang po ng virus transport media and pong transport media natin for bacteria. Karamihan naman po ng ating mga testing services po doon ay may mga kaakibat po ng mga fees po. So makikita nyo po doon yung mga charges natin. Meron din pong mga free of charge naman po, katulad na lamang po sa mga rabies tests natin. Libre po siya. Sa avian influenza, libre din po siya. And po sa ating ASF po na testing, libre din po siya. Maaari po kayong tumungo sa aming laboratory. Located po kami sa 345 Tanco Drive, Maraway, Lipa City, Batangas. Bukas po ang aming tanggapan every weekdays, 8 a.m. to 5 p.m. Muli, ako po ulit si Dr. Ralph Josel Fabon ng RADDL, Region 4A. Marami pong salamat sa pakikinig sa akin. Balik po ulit sa inyo, Kuya Bogs and Agri Danny. Ayan, maraming salamat
Doc Ralph Pabon. Dami nating natutunan ngayon na napakadaming termino na ginagamit para dito sa tungkol sa sakit ng mga hayop. Oo, dati ang alam ko lang rabies okay bata at ako'y nakagat na ng aso. Masakit ang turok. Pero yun, napakahalaga pala na malaman natin yung tungkol dyan sa kagayanan, rabies. Rabies pala, hindi pala rabies. Di pagka medyo pag masakit, rabies. Oo. Pero pag medyo social pala, rabies pala. Yan, syempre yung ating ibang mga farm animals ay nakakasakit din naman. Ikaw naman ang itali sa initan at sa ulanan. Hindi talaga makakakuha ka ng sakit. Kaya naman nandyan ang laboratorio upang ipasuri lalo ngayon laganap ang iba't ibang virus. At saka usually, di ba, kapag sinabi nating veterinaryo, ang alam ng mga tao, meron silang sarili nilang shop. Pero itong mga taga-RADDL natin sa DA4A, sila yung lumalapit din mismo sa mga kanayunan natin dyan para mag-test at magawa ng mga investigations. Yeah, sa mga nagtatanong kung saan ba located yung kanilang opisina, sa likod po ng Mall sa Lipa. Pwede bang sabihin? Oo naman, pwede yun. Sa likod po ng SM Lipa ang kanilang opisina, dun po sa drive ng Veterans Bank. At tamang-tama, nag-comment dito yung nanay ni Doc Ralph. Yun, galing nakakatawa naman ang son ko. Very informative topic. Proud of you, Doc Ralph. Yun talaga naman. Napaka-supportive naman po ni Mami. Kahit naman ako may anak na ganyan, ako magiging proud. Sa true. At ito pa ang nakakatawa, Kuya Bog, sila ay pumupunta din pala sa mga universities, yan sa mga school para i-train yung mga future veterinarians natin. Yes, at saka pwede rin silang tumatanggap din sila ng interns o OJT doon sa kanilang laboratorio. Kumbaga hindi lang nakukulong yung kaalaman dito sa kagawaran, talagang ipinabahagi yan sa mga iba't iba pang parte dito sa Calabarzon. Yan, at saka sila talaga yung may alam, hindi yung pag ang nakita mo ang baboy mo ay namumula, nagaganito, bubuhusan mo ng suka. Naku, hindi pwede. Marami kasing paniniwala sa bukid na, kumbaga nakagisngan ko din, na pag ang baboy daw nilalagnat ay bubuhusan ng suka. Naku. Ay kainaman ng asim. Ayun, pagka hindi na solusyon na ng tama, nadadagdagan na ng toyo, paminta, sibuyas, yung baboy. Nako, yun lang. Diretso luto na. Para mahalaga talaga yung nagtatanong, Kuya Bogs, lalo sa mga LGUs natin. Yan, may mga veterinaryo din naman tayo sa sa OPA. Yan, marami tayong mga veterinaryo dyan. Dahil tinetraining din naman sila ng RADDL na taga dito sa Calabarzon. Yan, kasi kung ang tao nga ay kailangan ng doktor, syempre lalong-lalo na itong mga farm animals o mga hayop na pinagkukunan naman ng pangkabuhayan ng mga tao. Gustong-gusto ko yung sinabi mo, Kuya Bogs, na pati hayop kailangan ng doktor. Yan. Diyos ko yun. Yung ang pusong masakit, ang hirap gamutin. Ay, yun yung wala tayong doktor dyan. Sariling sikap. Oo. Yan. Baka na kung saan pa makarating itong ating usapan, magkaiyakan pa dito sa ating programa. Yan, shoutout po kay Mama Girly, Sis Adalia. Siguro isa din sa relative ni Doc Ralph Pabon. At shoutout din kay Sir Ma'am Jenny James Porceso. Yan, nasabi niya wow. Wow. As in W-O-W. Yes. Wow. At marami pa kayong wawawawin mamaya. Marami pa kayong wow na malalaman sa pagbabalik ng Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Corny daw ang mais. Pero ang pakinabang nito sa larangan ng agrikultura ay nako, hindi yun corny Ang mais ay isang agricultural commodity na pumapangalawa sa bigas bilang isang pangunahing pagkain o staple food ng mga Pilipino. Bukod pa rito, ang mais ay ginagamit din sa paggawa ng animal feeds at sa operasyon ng iba pang industriya na may kinalaman sa manufacturing at paghahayupan. May dalawang pangunahing variety ng mais na makikita dito sa Pilipinas, ang white corn at ang yellow corn. Ang white corn ay madalas ginagamit bilang pagkain o bilang human consumption. Sa kabilang banda naman, ang yellow corn ay madalas gamitin for feeds o pagkain ng mga hayop. Meron ding dalawang klase ng buto ng mais. Ito ay ang OPV o Open Pollinated Varieties at ang Hybrid. Ang OPV ay ang mga buto na pwede pang gamitin sa susunod na planting season. At ang Hybrid seeds ay isang beses mo lamang pwedeng gamitin para sa pagtatanim. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn Program.
Ang sarap talaga ng mushroom. Bukod sa maganda siyang tignan, masustansya pa. Tama ka dyan, friend. Pero alam mo ba kung anong sikreto ng mushroom? Kaya yan ganyan. Hindi eh. Ano ba yun? Ito ay tinatawag na green spawn o ang butil o di kaya planting material na ginagamit sa pagpapalaki ng mushroom, at ang isa sa mga epektibong sangkap nito ay ang butil ng sorghum na kadalasang ginagamit para sa mga oyster, milky at reishi mushrooms. Oh, may ganun pala? Siguro ito rin ang dahilan kung bakit masustansya ang mushroom. Oo naman, malaki ang advantage ng paggamit ng sorghum grains sa mga mushroom dahil taglay nito ang mataas na nutrisyon at madalas inilalagay ang mushroom grain spawns sa heat-resistant polypropylene or PP bags, bote o garapon. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn Program. Nay, ano bang pagkakaiba ng tinatanim na palay ni Naitay at Kuya? Yung tinatanim na palay ng tatay mo ay mas mahaba at makakapal ang ugat. Mas malalaki rin at mabibigat ang uhay nito. Ang tawag doon ay hybrid na palay. Ito ay bunga ng unang henerasyon ng paglalahi ng dalawang variety ng palay na nagtataglay ng pinakamahuhusay na mga katangian. Ano naman po yung kay Kuya? Sabi niya may pambabae at panlalaki daw nun. Ano pong ibig sabihin nun, Nay? Ang tinutukoy ng kuya mo ay yung inbreed na palay. Meron kasi itong bulaklak ng palay na pambabae at panlalaki na nagbibigay daan sa pagbuo ng butil na mayroong katulad ng katangian ng unang henerasyon. Yun pala yung mga palay na yun. Ano naman yung palay? Joke. Ikaw talaga. Pumasok na nga tayo sa loob. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Ani at iba pang produkto at serbisyo mula sa mga magsasaka at mangingisda. Kitang-kita sa Agri-Tindahan. Kayo pa rin po ay nakatutok sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. At ito ang ating segment na Agri-Tindahan, kung saan tayo ay mag-feature na isa na namang agri-product mula dito sa ating rehiyon. Yan, syempre mas maganda yung bibili tayo sa mga direkta sa mga magsasaka, di ba? Lalo na kung gatas ang pag-uusapan. At yun nga, ang ating sariling produkto ng Lipa, Batangas, mula sa Lipa Beekeepers Marketing Cooperative, ang kanilang fresh milk. Ayan, sana all fresh. Oo, buti pa ang gatas fresh. Iyan, sa mga nais umorder ng fresh milk mula sa Lipa Beekeepers Marketing Cooperative, nagkakahalaga lamang ito ng 110 pesos per liter. Ayan. At syempre kung gustong-gusto nyong umorder, pwede nyo na silang kontakin sa numerong 0917-840-1530. Ayan, ulitin lang natin. Pwede nyo silang makontak sa 0917-840-1530. Iyan, kaya naman sa mga gustong bumili at magpalakas gamit ang gatas, ay kontakin nyo na ang number. O makikita nyo sa inyong screen kung kayo ay nanonood sa ating Facebook at kung kayo naman po ay nakikinig sa ating radyo, ay binanggit po na aking partner na si Danny ang kanilang contact number. Yan, kanina ka pang parang merong ipinapatid na hugot, Kuya Boss, dyan sa pagpapalakas na yan. Sana gatas na lang din ako.
Bakit naman? Para ako naman ang magpapalak sa'yo. Iyon! Yan! Ang badoy! Siyempre sana gatas na lang din tayo para lagi tayong fresh. Oy. Baka naman kapag bumili kayo sa Lipavic Keepers Marketing Cooperative is magiging fresh din tayo sa gatas pa lang nila. Yan ang gatas na pampalakas. Oo. Minsan yung mga skin natin, ma-achieve natin yun sa mga kinakain, iniinom natin, di ba? Oo, totoo yun. Tsaka sabi nga pampalakas, tas halo mo ng kape. Ayan. Ay, bakit naman biglang kape? Kape, tas gatas. Diga ang kape. Ay, lumang joke na yun eh. Ang kape daw nakakapanervyos. Baka kasi minsan masobrahan na kayo sa kape. Maggatas-gatas tayo minsan. Yan, tulad ako, kumape na ako ng kumape. Yan, kumulay na. Ayan. Baka kailangan naman nating mag-change no? Yan, para sa mga nagnanais bumili ng fresh milk, mga suki. Bili na! Naku, ano nangyari sa mga tanim kong mais? Oh, Patingin nga. Hala, kaya naman pala indang. Sinalakay ito ng mga pesting uod na fall armyworm or fowl. Ha? Ngayon ko lang narinig yun Ano ba yung fowl na yan? Ang fall armyworm ay isang mapanganib na peste na nagmula sa ibang bansa na nananalasa sa mais, sorghum, palay, tubo at maging patatas. Nalaman ko mula sa Department of Agriculture na ang mga pesteng ito ay nabubuhay sa mga lugar na may tropical climate sa loob ng 24 to 40 days. Ganun katagal? Oo, kaya mas mainam na ma-detect mo sila agad sa mga pananim mo. Pwede kang gumamit ng biopesticides para bumagal o tumigil ang pagkalat ng pinsala ng fall armyworm. Para sa iba pang katanungan, bisitahin lang ang Regional Crop Protection Center or RCPC ng Department of Agriculture. Ang paalalang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn Program. Ayon sa Philippine Dairy Updates ng National Dairy Authority noong 2018, ang Pilipinas ay umangkat pa ng malaking supply ng gatas sa ibang bansa dahil sa patuloy na pagtaas ng pagkonsumo sa mga ito ng mga Pilipino. Sa kabila ng malawak na lupang pwedeng gamitin para sa livestock, inakaharap pa rin ng mga magsasaka ang isang malaking suliranin at ito ang kakulangan sa feed na siyang ipinapakain sa mga hayop upang makapag-produce ng gatas. Dahil dito, pinangunahan ng Bureau of Agricultural Research o BAR ang paghahanap ng feed na magagamit buong taon. Ang kanilang sinusulong ay ang corn-based silage. Ang silage ay isang feed material na gawa sa fermented byproducts na matatagpuan sa sakahan, katulad ng grasses, forage corn, at corn stubber. Ang mga ito ay dapat may 65 hanggang 75% moisture content. Tinatadad at nakalagay sa lalagyan na hindi mapapasukan ng hangin. At ang tawag sa prosesong ito ay insiling. At ang tawag naman sa lalagyan ay silo. Dahil sa silage na ito, tumaas ang produksyon ng gatas sa bansa ng 10 hanggang 11 litro kada araw. Ang mga magsasaka rin ay nagkaroon ng pwedeng pagkakakitaan at nabawasan ng dependence ng bansa sa imported na gatas. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Livestock Program. Mahalagang isaalang-alang ang mga alituntunin sa pagsisiguro ng kalinisan ng isang farm para sa proteksyon ng tao, hayop at halaman. Ito ang layunin ng biosecurity. Ang farm biosecurity ay implementasyon ng mga hakbang at kasanayan para mabawasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit sa isang farm. Ito ay binubuo ng 3 elemento: segregation o paglalagay at pag-maintain sa mga barrier o mga harang para malimitahan ang pagkalat ng sakit; cleaning o paglilinis sa mga materyales na ginagamit sa loob ng farm; at disinfection o pagpuksa sa pathogen sa mga materyales na nalinis na. Ang pag-improve ng biosecurity ay nakadepende sa paghahayupan,
sa lokasyon ng farm at sa socio-economic na kondisyon ng magsasaka at iba pa ang stakeholders. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Livestock Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Kayo pa rin po nakasubaybay sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Yan, ito naman ang ating segment na Agri-Storya kung saan malalaman o mapapakinggan natin ang isa na namang nakaka-inspire na istorya ng ating magsasaka. Alam mo ba Kuya Box, itong ating sa Agri-Storya na ito, balitang-balita ito nang minsang mapadpad tayo dyan sa San Juan, Batangas. Isa ito sa may mga pinakamaraming ani sa hybrid na palay. Yan, narinig natin ganyan sa ating mga radio plug. Ano nga ba ang hybrid na palay? Ito yung mga breed ng palay na mas matibay o talaga namang mas weather resistant. Ang ilan kasi nating mga magsasaka ay medyo resistant din sa pagtanggap ba ng mga bagong variety. Pero ito talagang hihikayatin tayo nitong ating guest na to na mag-hybrid na palay. Yan, at saka isa din tong inspirasyon para sa ating mga kabataan. Dahil sa kanyang murang edad ay talaga namang tinuntunan niya ang kanyang karir sa pagsasaka. Kaya naman pakinggan natin ang istorya ni Mr. Felix de las Alas. Mga kwento ng pag-asa at tagumpay, siguradong kapupulutan ng aral at ng inspirasyon. Ating tunghayan sa Agri-Story. Naging pundasyon ang pag-aalaga ng baboy at kalaunan ay unti-unting napalaki ang palayan. Ngayon ay isa na sa kinikilalang lider na mga magpapalay sa San Juan, Batangas, si Ginoong Felix de las Alas, bagamat nagsimula sa mahirap na buhay sa pagsasaka. Pagsasaka rin ang nag-angat sa kanya. Ako po si Felix de las Alas na ako po ang Pangulo sa buong Balagbag na isang farmers. Sa Fall 11, ako'y magsasaka na. Grade 6 lang ang tinapos ko na ako'y nagsaka na. At kami noong una ay sobrang kahirapan na kami ay isa lang magsasaka at nagtatanim ng pagpapalay. Bago noong una, nakabili ako ng pagtatanim, nakabili ako ng isang baboy, ginawa kong inahin. Dahil pagbili namin yung baboy, minagsangla sa amin 2 matang tubigan, yun, lumapad ang aming palayan. Dahil sa mga kakulangan sa mapagkukunan ng mga pangangailangan sa pagpapalay, lalo na sa irigasyon, hindi naging madali para kay Felix na magpatuloy. Mabuti na lamang at nakilala niya ang kagawaran ng pagsasaka ng Calabarzon na nagbigay ng mga interbensyon na nakatulong upang matuklasan niya ang palay na hybrid. Noong una, kami nabiktal yung lawaye na kami formero ang tubigan namin nadala yung pagsasaka namin ng formero. Kumuha kami ng 2 hektarang sanglaan. Na unang kuha namin ay napiktal ang lawayin at natabunan ang aming palayan. Ay dinadala ang ibang talapot. Ay di formero ulit kami naghango noon naman. Si Mayor Manalo pa. Pinahiram ng mga bako at loader. Pinatay naging tubigan uli. Miski na ako noon maraming karanasan na pagdaan sa amin. Talagang kami nasuko sa pagsasaka at nakakatulong. Bago nakapulong ko nga namin yung DA, na malaki kami natulungan ng mga sa SIB, binhi, lalo na kaming hindi ako nasumuko. Noong una sa DA na kami nga nakakilala na balik pa noon yung binhi ay isa balik ay 2, bagong noong una ay kami pinautangan ng 15, tapos ngayon binigyan na kami ng binhi na ganyan na wala ng bike to, ang tawag ng ibag to, ay ngayon binigyan pa ng abono, kaya nakakatulong kami ng husay. Ipinagmamalaki ni Felix ang naging malaking pagbabago sa kanyang buhay pagsasaka simula ng matulungan ng kagawaran. Nadagdagan ang supply ng mga kagamitan, tumaas ang produksyon, at pati na rin
ang kita. Yung kaluagan lang namin nga nung una na walang natulong ay di lahat ay pambumba namin sa bituo. Kami mag-asawa, limot pa namin sa tanim, nililimot namin ang bituo at nung wala nga pambumba. Ay ngayon nung nakatulong ang DA, malaki na naitulong sa amin. Nabubumba na namin, hindi na namin nililimot. Maginawa talagang malaki na itulong sa aking pagsasaka. Ay noon nga, ang aming kinikita ay parang sapat lang sa amin. Ngayon ay talagang parang triple na. Nakakaipon pa, nakakabili pa nung dapat mabili. Ay itulong alaan sa amin nga, ay di yun nga mga binhi. At saka yan, nagpangulo nga kami na binigyan kami ng hartartor na isa. Ay bago naman napapunta sa akin, ay sira na, ay di ako nga nagpapagawa. Inabot yun, tapos na ako bumili na ng akin. Ay di yung binigay sa akin na isang solar, ay di lagi kurodo ngayon, ang natutubigan ay malapad, na wala ng patay. Ako nalagyan pa ng baterya, sir, ay lalo nang malaki ang naitulong sa amin. Kasi lang maghapon laang ang tubig. Napasama pa rin nga ako doon sa hybrid, na ibigay mga same na marami. Doon malaki lalo na kaming ginhawa. Dahil kinilalang isa sa mga nagtagumpay sa pagtatanim ng hybrid na palay si Felix, ipinagmamalaki niya ito. Pati na rin ang kanyang mga naipundar na nag-angat sa kanya. Walang iba kundi mula rin sa pagsasaka. Noong una na kami hindi kasali doon sa hybrid, ay nakakaani kami ng 100. Noong nakasali ay naging 160 ay sa hektarya. Kaya maganda rin ang tulong at napasali ako diyan sa hybrid. Ang aking una lang sasakyan ay isang motor na binili. Ay ngayon, nakadami ko na sasakyan. May CRB, yung mga harvester truck at rotovator. At isa akong anak na isang tapos na. Lahat sa pagsasaka lang yon. Maraming salamat sa ng tulong sa inyo, lalo sa DA, lalo kay Kumaring Majore. Kung hindi ko nakilala, di lalo nang malaking salamat. Isa totoo na lang, ang aking tubigan na biling lupa ay 11 hektarya na. Lahat-lahat sa pagsasaka yon. Noong kami bagong kasal mag-asawa, ay 2 mata na isinangla sa amin na halagang 35,000. Ay ngayon naman, nakalabing 1 hektarya na sarili bukod pa yung sinasangla at rinduhan. Hindi malilimutan ni Felix ang lahat ng tumulong sa kanya upang makarating sa kasalukuyang kalagayan ng pagsasaka. Kaya naman, handog niya ay boses ng pasasalamat sa gabay at suporta mula noon hanggang ngayon. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng ating mayor, si Bibong Salud, at saka kay Konsehal Ada, at kay Sir Felix, at saka po sa aking mga tauhan. At kung hindi po gawa ng aking mga tauhan, ay hindi rin ako po aangat. Lalo na po sa DA, na maraming pong salamat na naitulong po ninyo sa akin. Napakaganda ng kwento ni Sir Felix de las Alas. Napakarami niyang naimpundar, Kuya Boogs. Oo, nagbula lang sa 2 mata. Yung 2 mata, yung 2 square ninyo. Oo. Tapos ngayon, ang dami na. Tsaka ang dami na rin niya siguradong natutulungan sa kanilang lugar. Gusto ko yung thought na talagang pagsasaka rin ang nag-angat sa kanya. Biro mo yun, hindi mo talaga masasabi sa tinapos ng isang tao. Grade 6, 11 taon. Hinahip kinabuhay niya hanggang ngayon. Kaya naman talagang may buhay at may pera sa pagsasaka. Yan, huwag kayong aalis, tayo ay malapit na mag-overtime. Magbabalik ang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Alam mo ba kung anong African Swine Fever o ASF? Ito ay isang uri ng karamdaman na nakukuha ng mga baboy. At ang bad news, nakamamatay ito para sa mga alagang baboy. At mabilis itong nakahahawa. Pero take note, ang sakit na ito ay walang epekto o hindi nakahahawa sa ating mga tao. Maaari naman itong maiwasan sa pamamagitan ng hindi pagpapakain ng tira-tirang pagkain. Dapat din ang agad na pagtatapon ng mga tirang pagkain ng baboy. Pagsunod sa mga alituntunin ukol sa tamang pag-aalaga ng baboy. Huwag din kalimutan ang pagbibigay ng tamang kagamitan sa mga tauhan o mga bisita sa iyong babuyan. Isa rin ang pagtitiyak na mga baboy ramo, ibang mga hayop at materyales ay hindi mailapit sa mga alagang baboy. At mahalaga din ang pagiging updated sa mga impormasyon
Calabarzon ukol sa ASF. Aware ka na ba kung ano ang African Swine Fever? Tandaan, ito'y isa puso para ligtas ang alagang baboy mo. Ang impormasyon ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Livestock Program. Bawat tanong, tutugunan sa Util ng impormasyon. Magandang araw mga ka-agri! Alam nyo ba na ang Egg Basket ng Pilipinas ay matatagpuan dito sa Calabarzon? Ang Egg Basket of the Philippines ay walang iba kundi ang San Jose, Batangas. Noong ika-17 ng Abril 2022, nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang Republic Act 11707 na nagpapatibay sa pagiging egg basket ng nasabing bayan. Dagdag kaalaman, sa bayan ng San Jose ay mayroong 2 statwa sa magkabilang pasukan ng bayan. Ang isa ay statwa ng itlog at ang isa ay statwa ng manok. Kaya naman kung nagtatanong ka kung alin ang nauna, itlog o manok, masasagot yan sa bayan ng San Jose. Muli, ako si Agri Dani para sa Butil na Impormasyon. Talaga namang napakahusay ng butil na impormasyon mo ngayon. Siyempre. Ano nga gang nauna, itlog o manok, malalaman mo yan sa bayan ng San Jose. Yan. Batang-bata ka pa dun na. Oo, pinakauna ko atang butil yun. Yan, at yan nga, muli naman po tayo nagkasama at nagkasalo-salo sa isang oras ng huntahan. Naway marami po kayong natutunan at naging makabuluhan ng sandali po nating pinagsamahan. Abangan po muli ang mga susunod na talakayan tuwing Miyerkules mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. At syempre sabayan po tayong mapapakinggan sa ating partner radio stations 106.3 FM Radyo Natin Laguna, 102.5 FM Bondok Peninsula Katanawan, 105.3 FM Radyo Natin Infanta at 96.7 FM Destiny Radio. Syempre, huwag magsasawang tumutok sa ating Facebook Live dito sa ating official Facebook page, DA Calabarzon. At yan, shoutout nga pala sa mga kamag-anak ko dyan sa Rosario, Batangas. Hello po sa inyo. Muli ako po ang inyong likod, Kuya Bogs de Chavez. At ako naman po si Agri Dani at sa ngalan po ng ating DA Calabarzon OIC Regional Executive Director Fidel Libaw. At sa bumubuo na Regional Agriculture and Fisheries Information Section, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Kaya naman po, lagit-lagi tumutok sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon.